Leo. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Leo? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of May. Collective energy ng mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Leo, let's see. Anong pinaggagawa ng mga Leo na yan? Pag-ibig, kasunduan, focusing on love, building this love connection. Nagkaroon, you took a leap of faith pagdating sa pag-ibig, okay? For some of you, nagkaroon ng reconnection, reconciliation. For some of you, nagkaroon ng engagement, kasunduan sa pag-ibig, pag-uusap tungkol sa kasal, pagsasama. For some of you, like, nagkaroon ng, yun nga, reconnection, reconciliation, nagkabate. From ending, from walang time, from break up, no? Nagkabalikan, nag-usap ulit, binigyan ng another chance, clean slate. Doon nagdala ng overthinking, ang balikan na to, ang pagbabati na to, ang version 2.0 na to. Sabi ng masculine sa connection na to, this relationship feels so uncertain. Meron siyang mga doubts kung ready na ba siya. Eto tayo eh. This is not so Leo energy. Nagkaroon ng reconnection, reconciliation, pag-uusap na aayusin ang pag-ibig na to. But it feels like after mabitiwan ang mga pangako, hindi nag-move forward na maayos ang mga plano. Naging stagnant ang growth ng relationship, hindi na move forward. Nagkaroon ng broken promises. Sabi ng feminine sa connection na to, may nai-involve ba? And for some of you, meron ng nabuking na third party na involved sa masculine sa connection na to. Pero mukhang hindi ito mukhang bago. Dati nang pinagseselosan, ni-let go na daw, pero mukhang hindi pa. Baka nakita nyo yung search history, na mini-message pa, or nagkita. You try to heal the situation. Because mahalaga para sa'yo, especially sa side ng feminine, mahalaga sa'yo ang relasyon na to. But the feminine feels so defeated about this love connection. Sabi ni masculine, ano ba feminine? Huwag kang mag-overthink, ayoko nang nai-stress. Pero nagsisinungaling siya, meron siyang tinatago. The masculine is holding the sword of truth pero naka-reverse. Meron siyang dishonest energy towards the official feminine. With the moon card, maraming sikreto. Leo energy, tinatagong babae. Wala naman daw sincere promise and offer of love sa isang feminine na to, na may hang up pa si masculine, or tinatago, or ine-entertain, or kalandian, kung ano man yan. But sabi ni feminine, I don't care kung wala kang plano dyan. Betrayal is betrayal, okay? Trying to avoid conflict, looking forward na maayos pa to, steady lang, wala akong nakikitang totally hiwalay, do ang laki ng trust issue sa relationship na to, at hindi nyo alam kung maayos pa. There's a sad feeling that lingers in this connection. Hindi nakakapag-usap ng maayos at nagpapakiramdaman kung naglolokohan ba kayo or not. There's an energy of like the feminine wants to walk away from this connection kung talagang baliwala naman daw yung mga effort na binibigay niya. Okay? You might be dealing with kapwa Leo, Aqua, Sag, Virgo, Pisces, Gemini, Aries, Scorpio. Let's see. Tayo eh. Balikan, walang pagbabago. Alam mo yun yung mas masakit, no? Ano tawag dyan?
nakaka-insulto para dun sa person na pinagkatiwalaan ulit yung other person tapos inuulit lang yung mga, violation. Bigyan ng ticket yan. Okay. So, same old cycle, sinubukang ayusin ng relasyon, but same old cycle, walang nakitang pagbabago. Medyo emotionally detached kayo sa isa't isa because of the trust issues. Meron ba daw totoong plano? Because it feels like napakaraming kasinungalingan sa relasyon na to. Maraming pinagpe-pray na sana kung ano man yung mga bawal na pag-ibig or itinatagong toxicity sa relationship na to and dishonest behavior ay ma-reveal na lahat para makapag-decide na talaga kung kaya pa ba talagang ayusin ang pag-ibig na to or talagang abandon ship na. Mayday, mayday. Dapat ba talagang bigyan pa ng another chance? Nakakapagod, nakaka-disappoint. Maraming injustice, unfair situation na nangyari sa relasyon na to. Sinubukang ayusin pero paulit-ulit lang ang toxic behavior. Sabi ng feminine sa connection na to, napaka-unreliable ni masculine, ang daming sinabi, wala naman daw ginawa. Nagdala lang ng overthinking at nakakapagod lang. Sabi ni masculine sa connection na to, wala siyang planong makipag-away kay feminine. Pero sabi ni feminine, ayaw mo ng away, pero ikaw ang nagdadala ng toxic behavior at reason na para may pag-awayan sa relasyon na to. Sabi ni masculine, aware siya sa mga broken heart energy here. Pero sabi niya, hindi yan dapat pag-awayan. What? Alam niya na very unstable ang relasyon na to. At sabi ni masculine, the official feminine naman daw ang bibigyan niya ng commitment. Kung kasal siya doon, kasal naman, hindi naman daw niya hihiwalayan. So ano daw ang kinakaselos at kinakagalit ni feminine? Ang sabi ni feminine, hindi siya willing na magstay sa connection na may nagugustuhang iba si masculine, of course. Kahit sabihin mong fling pa yan, kahit sabihin mong pantasya lang yan, that's still a betrayal. Okay? Sana magkaintindihan kayo sa definition ng pag-ibig, relasyon at betrayal na to. It feels like ito yung sinasabi ko sa inyo na definition based on the pink dictionary of what a commitment is, and the masculine has like a definition of commitment based on the blue dictionary, on his own lens, on his own definition of love and commitment. Para kay masculine, wala kang dapat ikaselos, ikaw naman yung official feminine, ikaw ang pinakilala ko sa kaibigan, kamag-anak, at ikaw yung like binigyan ng pangako. Pero sabi ni feminine, pangako is not enough kung yung puso mo at yung mata mo at yung lustful behavior mo ay nasa ibang tao. Okay, so marami kayong minamanifest together. Wala akong nakikitang completely cutting off the energy. Hopefully maging okay. You're manifesting both of you na magkaintindihan kayo. So, until the end of August, I feel magfo-focus sa kaperahan, kabuhayan, may minamanifest na malaking blessing. But aside from that, mag-stay kayo together. But again, may naglilinger na sad energy sa relationship na to. Because it feels like puro salita, puro pangako, kulang sa gawa. And someone feels disappointed because of that. May mga pangakong hindi naman nagagawa. Binitiwan ng salita pero walang actions. Someone feels like nakakapagod, though still looking forward, nakakapagod, though still looking forward sa potential ng relasyon na to, baka maayos pa. Doon nakakalungkot, especially for some of you na may involved na bata na pinagpe-pray nyo na maayos pa to, alang-alang na lang sa bata. Maaring magpatuloy ang lies and manipulative energy ng masculine sa connection na to. Pero para sa masculine, what you don't know won't hurt you, feminine. Ooh, that's a very distorted, okay. Yes, may nagugustuhan siyang iba at may pantasya ang masculine na sana magkaroon ng reconnection ang relasyon with someone na nagugustuhan niya. And because of that, the relationship and the energy na naglilinger sa connection na to feels so unstable. Hindi maghihiwalay pero maraming doubts, maraming overthinking, maraming hinala. Masculine, piliin mo kung anong gusto mo. Hindi pwedeng pinapatakbo mo ang relasyon na to based on your own definition lang.
may nasasaktan. Okay? So, you take care if you really want like the long-term connection with the official feminine. Irespeto mo naman yung feelings niya na nasasaktan siya. Hindi katwiran na what you don't know won't hurt you kasi may nararamdaman. Intuitively feel, alam ni feminine na hindi ka all in at hindi ka fully committed ang puso at isip mo. Alam niya na may iniisip, may pinapantasya at may nilulook forward ka na fast food. That is so unhealthy for you, okay? Tayo eh. So, that would be the Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of May. See you again in a few days for your June reading. Masculine, huwag ganon. May nasasaktan. Hindi ka ba nakukonsensya dun sa taong nasasaktan mo? Okidoki. I hope makagawa kayo ng tamang desisyon para sa inyong dalawa. Okidoki. Bye-bye, Leo.